Matapos nating makita ang tila may pag-iba ng Prinsipe Fugitsu sa hindi may paliwanag na paraan, ngayon na i-review na natin ang chapter 401 o ang episode 62 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksan na natin kung ano nga ba ang layunin ni Longhee at bakit niya itinago nung una na isa siyang Nen user. At syempre, matutunghayan din natin sa episode na ito ang isa sa napakalaking revelasyon sa buong serye. Kaya naman, this is Mr. Anmiken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat na nating chapter ngayon ay Moonlight at nagsimula eksena dito sa Black Whale na ayon dito na ito na raw ang ikasampung araw ng paglalayag, Martes 11:45 AM. Na dito sa room 1014 tinawag na ni Kurapika si Longhee kasi siya na raw ang susunod na magwa-water divination. Agaran naman nag-step forward si Longhee habang sa isipan naman ngayon ni Furikov ay wika niya na ang secret Nen user na pala. Paano kaya niya i-handle ito? Na magpapanggap ba raw itong si Longhee na na-awaken lang siya gamit ang Nen attack ni Kurapika or i-reveal lang daw nito ang kanyang sekreto dun na sa loob na sana ay magsisuicide na lang daw itong si Longhee sa loob para mapatay ang Prinsipe Wobble. Matapos niyan ay nakapasok na nga itong si Longhee dito sa loob at diretsahan na niyang sinabihan si Kurapika na di niya na raw kailangan ng water divination kasi nakakagamit na raw siya ng Nen. Pero gusto niya lang na ipaalam dito sa kanila na ang mga ahas na pumatay sa ilang mga guards ay di raw galing sa kanya. At gusto niya raw napatunayan ito sa pamagitan ng pagpapaliwanag daw sa kanila sa kung bakit nandito siya ngayon. Na maya-maya pa'y biglang pumulusok ang aura ni Longhee at tila ba'y may unti-unti siyang kinukonjure na sabi niya na ang kanyang ability ay tinatawag raw na Transparent Words, Moonlight Act. Isa raw itong conditional o may kondisyon na manipulative ability na sa pamagitan daw ng pagpirma ng isang tao sa limited term na kanyang ginawa o kontrata ay nagagawa niya raw mapahiram ang kanyang ability o malimitahan ang kapangyarihan ng pumirma nito. At ang isang voluntary o kusang pagpirma raw sa kontrata ay ang kinakailangan daw talaga. Dada pa ni Longhee na pakiusap, wag muna kayong magdesisyon hanggat sa di nyo pa naririnig ang gusto kong ipaalam sa inyo. Nasagot naman ni Kurapika na kailangan mo ang pirma ko. Ano ba ang nakalagay sa kontratang yan? In which ay sagot naman ni Longhee na isang pakikipag-alyansa umano sa 5th Prince Tobepa. Pero hindi raw ito alam ng Prinsipe Tobepa mismo. Pati na ang katotohanan na marunong pala siyang gumamit ng Nen at na may ganito pala siyang ability. Ayon pa kay Longhee na ang kontrata raw ito ay isa raw insurance para magaranti raw na ang pagsasagawa sa tunay na plano ay magiging swabe raw talaga. Kaya sabi naman ni Kurapika na napaka-detalyado at komplikado naman yan na. Sabay itinapat na ni Kurapika ang kanyang kamay na may kadena at bumunot na ito ng baril. Sabay pinalabas din ni Kurapika ang kanyang Dawson chain na sabing wala na raw siyang panahon pa na alamin ang magkahalong kasinungalingan at katotohanan na kung malalaman niya na nagsisinungaling daw talaga itong si Longhee ay babarilin niya raw talaga ito nang walang pag-aalinlangan. Nasagot naman ni Longhee na hindi ba nagsasayang ka lang ng oras sa pananakot mong yan? Kasi hindi mo kayang patayin ng isang Nen user gamit lamang ang 22 caliber na pistol. Di naman sumagot si Kurapika sa sinabi niya ni Longhee kaya dagdag pang paliwanag ni Longhee na ang ability ko ay nagre-require pa sa akin na ipaliwanag ko muna ang buong katotohanan sa inyo na kung ang kanya lang daw kailangan ay makipag-form lang ng kontrata dito kina Kurapika at sa Prinsipe Tobepa ay sasabihan lang daw niya si Kurapika sa mga details ng kontrata. Pero para raw sa kanyang tunay kasi na plano ay gusto raw niya na bigyan pa ng dagdag pang kapangyarihan si Kurapika gamit daw ang kanyang ability. At para magawa niya raw yan ay kinakailangan niya munang ipaliwanag ang lahat. Kaya dito na siya tinanong ni Kurapika na ano bang yung tunay na plano. Di naman sumagot si Longhee sa tanong na yan kaya sabi naman ni Kurapika na anong problema? In which ay sagot naman ni Longhee na di raw kasi siya sigurado kung sa paanong paraan niya raw ipapaliwanag ito. Kaya sisimulan na lang daw niya sa kung ano raw talaga sana ang tunay na plano. Mga salitang nagpalito naman dito kina Kurapika. Kaya dito na ni-reveal ni Longhee ang isang napakatinding revelasyon na sabi niya rito na ako ay anak ni Beyond Netero. At take note mga kaibigan na babae si Longhee, so siya raw ang daughter ni Beyond Netero. Mga salitang nagpagulat naman kina Bill, Kurapika at Oito. Kaya sinabihan na siya ni Kurapika na sige ipagpatuloy mo ang pagpapaliwanag. Kaya nagpaliwanag na nga si Longhee na sabing 30 years ago ang kanya rong
ama na si Beyond ay nagsagawa raw ng peking pagpapakasal sa mga babaeng sundalo o officer ng Kakin. At di lang daw siya ang anak ni Beyond, kundi marami raw kagaya niya na may pamilyang ganito na inanakan ni Beyond, na ang mga ina raw nila na inanakan ni Beyond at ang mga anak daw na nabuo ay pinalaki raw ng mga inang to, na sa kalaunan ay pinapasok daw silang lahat sa Royal Military Academy. At sa tingin niya na ginawa raw ni Beyond ang pagbuntis sa mga babaeng officer every time na may bagong prinsipe raw ipinanganak. Dadag pa ni Longgi na nakaset na raw ang kanilang papel o goal, at yan daw ay ang maging isa sa Royal Guard ng prinsipe ng Kakin. At halos lahat daw sa kanila ay nakamit na raw ang papel na yan. Meaning, ang mga anak ni Beyond, mga kaibigan, ay marahil mga Royal Guards na ng mga prinsipe ng Kakin. At ayon pa rito kay Longgi na the moment na ipinanganak na raw sila ay may nen na raw sila. At dadag pa ni Longgi na nakamit niya raw ang pagiging guard ng isang prinsipe kasi the moment na ipinanganak raw sila ay may nen na raw sila. At isa pa, di naman daw gaano kahirap talaga ang academy exam unless na lang daw kung may isang special na circumstances na mangyayari. Ayon pa kay Longgi na nalaman niya na lang daw ang sekretong to nung na-discover raw niya na di raw niya na-inherit ang isang trait na ma-inherit daw niya sana sa kanyang ama. At simula nung nalaman niya raw ang tungkol sa kanyang mga half-brother and sisters ay doon daw niya na-realize na ang purpose ng kanyang ama kaya ginawa niya ang lahat ng to ay para ang mga anak daw nito ay mas mapalapit sa isang napaka-importanting posisyon ng Kakin, na isang posisyon na malapit daw talaga sa hari. Natanong naman ni Kurapika na so yan talaga ang original na plano? Nasagot naman ni Longgi na oo. Na sinabihan daw siya nito ng kanyang mga magulang nung sinabi rin daw ng kanyang mga magulang sa kanya ang tungkol sa tunay daw nitong ama, which is si Beyond. Pero ang kanyang ibang half-sibling ay di raw sinabihan ng mga ganitong detalye patungkol sa araw na ipinanganak sila at patungkol sa katotohanan na may mga kapatid pala ito. Pero kahit alam na raw niya ang lahat ng ito, ay itinuring lang daw niya sa kanyang sarili na isa lamang daw siyang sundalo ng Kakin na may unique lamang na family circumstances, na hindi niya ikinonsidera na isa siyang special na tao. Nadapa ni Longgi na naalala niya na nakatira daw siya sa isang boarding school noon, kaya di raw gaano ka-close ang kanyang connection sa kanyang mga magulang. Na ang purpose daw ni Beyond na ginawa niya ang lahat ng to ay lagi raw sinasabi ng kanyang mga magulang sa kanya. Pero every time na sinasabi raw yan ng kanyang mga magulang ay di naman daw niya kini-question talaga ang goal ni Beyond, kasi naka-align naman daw ang purpose na ginawa ni Beyond ang lahat ng yan para sa unity lang daw ng Kakin. Subalit ang pamamaraan naman daw ni Beyond ay iba raw talaga ayon dito kay Longgi. At kaya raw sa sinabi na niya na nakakagamit na raw sila ng nen simula pa nung ipinanganak sila. At ang newborns daw na may nen ay instinctively natututo na raw gumamit ng Ten at Zetsu para malesen daw ang fatigue due sa hindi makontrol-kontrol na paglabas ng oras sa katawan nila. At noon pa ay lagi raw talaga siyang nasa top ng kanilang class, both academically o kahit sa physical. Kahit na di raw niya ginagalingan talaga. Subalit side effect lang daw pala iyon ng ginawang atake ni Beyond sa kanya. O should we say nen attack, mga kaibigan. Natanong naman ni Kurapika na anong atake? Nasagot naman ni Longgi na ang ama ko ay naglagay ng sumpa sa amin. Nalaman niya na raw ang tungkol dito nung ang kanyang half-sister na si Makara ay nagsimula raw naging suspicious sa mga magulang nito na itong si Makaha ay maa-assign daw sana bilang personal guard ng second Queen Camilla. Pero ang second graduating class sa military academy noon na ang class ni Makaha ay nawalan daw ng pwesto sa pagiging guard sana ng Prinsipe Camilla simula nung ang mga tinatawag na have-nots ay ang ginawa ng personal guard o soldier ng second Prince Camilla. At simula raw nun ay naramdaman lang daw ni Makaha na parang may mali raw sa reaksyon ng kanyang mga magulang nung hindi raw siya nakabilang sa magiging personal soldier sana ng prinsipe. Na parang naging kalmado lang daw ang mga magulang nito when in fact na ang kanyang mga magulang naman daw talaga ang laging nag-i-inspire sa kanya patungkol sa layunin ni Beyond na magkakaisa ang buong mundo. Kaya ayon kay Longgi na dahil daw dyan ay nag-imbestiga raw ang kanyang kapatid na si Makaha ng pasikreto, na isang investigasyon na sa kalaunan ay nagpadiskubre naman kay Makaha dito kay Longgi. Kasi itong si Longgi ay nagsiserve daw pala noon under sa second Queen Duazul na ina ni Camilla. At matapos daw niyan ay pagkatapos ng seed urn ceremony ay bigla na lang daw nilang napansin ang isang marka na bigla ring nag-appear sa kanila at ipinakita raw nila ito sa isang kilalang exorcist na dahil doon ay na-discover raw nila ang katotohanan. Kasi sinabi raw ng exorcist na yon na isang makapangyarihan at masamang nen daw talaga ang nagpoposes sa kanila na ma-activate lamang pagkatapos daw nilang mamatay. Mga salitang medyo nagpabahala naman kay Kurapika, kaya dito na siya sinabihan ni Longgi na tignan mo ng maigi gamit ang gyo. Kaya dito na binuksan ni Longgi ang
ng kanyang bibig na kung saan ay sa likod ng kanyang dila ay may kita mga kaibigan ang isang marka ng mata. Isang sinister mark na ayon daw sa exorcist na itong si Longgi ay isa raw malakas na cursed sacrifice o nagsisilbing cursed sacrifice nang naglagay ng sumpang to. Na pinili raw siya para sumpain ang kanyang target hanggang sa kamatayan. At may at least 10 raw sa kanila ang ganito na mga malalakas daw ng mga sinasabing cursed sacrifice. At kasama na rin daw dyan si Makaha na sa tingin din daw niya na marami rin daw siguro ang mga naging anak ni Netero na considered naman ng mga may hinang cursed sacrifice na hindi napili na kagaya nila. Na bakay ginawa raw yan ng kanyang ama na marami ang kanyang minarkahan ng sumpa para makounter ang pwedeng maging huling bilang ng lahat ng magiging prinsipe ng Kakin. Dagdag pa ni Longgi na sinabihan na raw sila na itong marka na to ay di raw talaga natatanggal kahit nasunugin pa nila ang surface ng kanyang dila o tanggalin ang parte ng katawan na kung saan ay nakalagay ang marka. Isang napakalakas daw kasi itong sumpa. Isang klase raw ng sumpa na di pa raw talaga nila nakikita. Kaya masasabi niya na ang kanilang katawan ay ang ginawa lang daw parang tool ni Beyond para sa tunay nitong plano. Na ginawa raw silang parang mga living sacrifices na di raw nila alam sa kung anong klaseng ability raw ang tinataglay ng sumpang ito at sa kung sino-sino raw ang nagiging target nito. Pero sigurado raw siya na ang sumpang to ay isang klase raw ng sumpa na mamamatay talaga ang magiging target nito. Habang nagpapaliwanag dyan si Longgi ay sinabihan naman ni Bill si Kurapika na kung tatagal pa sila sa pag-uusap dito sa loob ay parang pagsususpechahan na raw talaga sila ng mga tao sa labas. Pero sabi naman ni Kurapika na pero kailangan kasi nating malaman at marinig ang lahat ng kanyang mga sasabihin ngayon dahil kung hindi ay hindi raw sila makakapag-form ng contract kay Prinsipe Tobepa. Kaya nagpatuloy na dito si Longgi na sabing since na hindi raw gumawa ng aksyon si Beyond matapos nung hindi raw napasama si Makaha sa mga personal soldier ng Prinsipe Camila ay sa tingin daw nila na ang kanilang target pala o target nitong sumpa ay hindi raw pala ang mga prinsipe na inassign sa kanila. Na ibig daw sabihin nito na hindi raw talaga nila kailangan pa na maging malapit sa prinsipe or even na maging membro ng military talaga. Na dahil dyan ay napasabi siya na pati raw pala ang kanilang goals sa life ay minanipula na o iniba ng kanilang ama para lang maayon sa plano nito ang kanilang gagawin. Kaya tanong naman ni Kurapika na di mo alam sa kung sino ang pupuntirihin ng inyong sumpa. Pero sa totoo lang ay ang kutob mo talaga ay ang mga prinsipe talaga ang target nito, diba? Nasagot naman ni Longgi na oo, yan daw talaga ang kanyang paniniwala, although spekulasyon pa lang daw niya yan. Kasi may lagpas 10 raw sa kanila ang mga masasabing malalakas na cursed sacrifices, kabilang na raw siya. At may 14 daw na prinsipe, so hindi raw coincidence ang parang magkaparehas lang na bilang ng cursed sacrifices at bilang ng mga prinsipe. Pero di raw nila alam sa kung sino talaga ang papatay sa mga prinsipe, specifically kung sino ang naka-assign na papatay sa kanila. Pero sinusubukan daw talaga ni Beyond na pakialaman ngayon ang succession contest. Kaya nagsalita rito si Bill na kung ganon, na hindi raw pala sila sinabihan ni Beyond patungkol sa plano nito dito sa mga cursed sacrifices na kagaya ni Longgi, ay ang ibig lang daw sabihin nito na either alam daw pala ni Beyond sa kung paano i-activate ang curse o di kay ipinapaubaya lang daw ni Beyond na ang tadhana na ang gagawa o magpapa-fulfill sa kondisyon ng curse na yan para mas mapalakas pa talaga ang kapangyarihan ng sumpa. Nasagot naman ni Kurapika na bakay ipinaubaya lang daw talaga ni Beyond sa tadhana ang mangyayari na kung mamamatay ang mga minarkahan nila ay mas lalakas talaga ang sumpa kumpara sa siya talaga ang mag-activate nito. At dagdag pa dito ni Kurapika na si Beyond ay kabilang daw sa mga inner circles ng Kakin, so posibleng gusto rin daw ni Beyond na ang pinakamatandang prinsipe na si Benjamin ang magmamana sa trono. Paliwanag pa ni Kurapika na ang pagsakripisyo sa buhay ay kinakailangan daw para sa isang malakas na uri ng sumpa. Na kung sakaling sinabihan daw pala ni Beyond ang Prinsipe Benjamin patungkol sa mga paglagay nito ng sumpa, para masiguro ang pag-survive ni Prinsipe Benjamin sa Succession War, ay masasabi niya na pwede raw talagang gamitin din ni Benjamin ang pagdeklara ng martial law bilang last resort na gagawin nito kasi hawak-hawak din naman daw ni Benjamin ang pagkontrol sa military. Nasabi naman ni Longgi na hindi raw ganyan ang case kasi sa tingin niya na hindi raw ang Prinsipe Benjamin ang gusto ni Beyond na magiging hari. Mga salitang nagpagulat naman kina Kurapika, kaya paliwanag pa ni Longgi na ang kanyang ama ay isang tuso at greedy raw na tao, at given the fact na ganito raw katindi ang klase ng preparasyon na ginawa ni Beyond bago pa sila dumating sa panahon na ito, ay hindi raw talaga magme-make sense na basta-basta na lang daw na ibibigay ni Beyond ang trono sa taong unrelated lamang sa kanya. Kaya tanong naman ni Bill na kung ganon, ano at sino ba talaga? Na dito naman kay Kurapika ay narealize niya mga kaibigan ang ibig niya sabihin ni Longgi. Kaya tanong naman ng di makapaniwala na si Kurapika na teka, ibig mo bang sabihin na nang nagsasalita pa si Kurapika ay sagot naman ni Longgi
Longgi na oo, ang isa sa mga prinsipe ng Kakin ay marahil anak ni Beyond. So may anak raw si Beyond dito sa 14 na prinsipe ng Kakin mga kaibigan. Yan daw ang sa tingin ngayon ni Longgi. Nabigla at kinabahan naman sina Bill at Oito sa sinabing niya ni Longgi. Kaya sabi dito ni Bill na pero posible bro talaga iyan. Kaya tinanong naman ni Kurapika ang Reyna na wikang Rey ng Oito. Ano po ba ang requirements para sa prinsipe na makapag-participate sa succession battle? Nasagot naman ni Oito na para raw ma-qualified kailangan na ang prinsipe ay anak daw talaga ng legal na asawa ni Nasubi Huiguro. Kung kaya't na-realize na ni Oito na ang rule ay di naman daw talaga nagsasabi na kinakailangan na ang prinsipe na anak talaga ng hari ang makakapag-participate. Kasi ang sinabi lang ay anak ng legal na asawa ni Huiguro. So, not entirely na kailangang biological son or daughter talaga ni Huiguro. Na matapos ma-realize ni Oito ang loophole sa rule na yan, parang kinabahan na siya mga kaibigan. Kasi posibleng may binuntis talaga si Beyond sa isa sa mga reyna na legal na asawa ni Nasubi Huiguro. So parang na NTR dito si Huiguro mga kaibigan. So from that information ay parang sinasagot na rin dito na maaring ang mga talaga ni Zhang Lei itong si Longbao, kasi tinawag niya itong ama, na posibleng binuntis ni Longbao ang ina ni Zhang Lei. At dahil sa legal din naman na asawa ni Huiguro ang ina ni Zhang Lei, kahit anak talaga si Zhang Lei ni Longbao ay pwede pa rin siyang makapag-participate sa succession battle kasi nga ang kanyang ina ay legal na asawa ng hari. So matapos yan mga kaibigan ay habang nagkakaroon pa ng conversation dito sa loob ay dito naman sa labas ay nagtataka na sina Sakata at Hashito at sinabihan sina Kurapika kung may problema ba raw kasi natatagalan na raw sila at nag-aalala na raw ang lahat dito sa labas. Binuksan naman ni Kurapika ang pinto at sinabihan sila na ayos lang daw ang lahat at natagalan lang daw sila kasi may negosasyon daw nangyayari kasi di pa raw nila naagrihan talaga ang mga terms ng kanilang sinasagawang treaty na magpapaliwanag lang daw sila mamaya para maalis na raw ang mga pagdadalawang isip nila sa kung anong pinagagawa nila dito sa loob. Kaya sana ay magkaroon daw muna sila ng kahit konting pasensya lang. So matapos yun mga kaibigan ay may kita naman na inoobserbahan naman sila ni na Furikov at Babimay na nasabi naman ni Furikov na wala naman daw nagbago sa aura ni Kurapika pero sigurado raw siya na na-realize na ngayon ni na Kurapika na nakakagamit ng Nen itong si Longgi at si Longgi daw ang salarin sa pagpatay sa mga guards dito sa loob. Pero ano raw kaya ang pinag-uusapan daw nila ni na Kurapika sa loob mga kaibigan ayon dito kay Furikov. So apparently sinususpetsa ni Furikov na si Longgi daw ang silent majority user, habang dito naman kay Babimay na ay kapansin-pansin na tahimik lang itong nag-o-observe. Balik naman dito sa loob sinabihan naman ni Kurapika si Longgi na magpatuloy na raw sa pagpapaliwanag. Kaya sabi naman ni Longgi na ang kontrata raw ng Prinsipe Tobepa ay isa rong kasunduan between sa 5th Prince at sa Prinsipe Wobble at Rey ng Oito at wala raw aatake sa magkaparehong Prinsipe at Reyna o kahit sa mga guards nito. Both parties ay walang gagawa ng mga malicious intent. Yan ang nakalagay sa kontrata at ang kontrata ay tatagal lang daw hanggang sa susunod lang na linggo 9 AM na sa time na ito ay ang kontrata ay marirenew naman kung may representative ng Prinsipe Tobepa ang present sa room 1014 sa araw na yan. At ang kanyang ability ay magte-take effect raw kung susuwayin naman ng side ni na Kurapika ang terms ng kontrata at ang penalty ay malalagay daw sa State of Zetsu ang mabibigyan ng punishment sa loob ng 1 linggo mga kaibigan. So 1 linggong nasa State of Zetsu ang punishment dito. Nasa isipan naman ni Kurapika na malakas daw talaga ang penalty niyan kasi 1 linggo raw sa pilitang pinapapunta ang isang tao sa State of Zetsu. Nagsalita naman si Kurapika patungkol sa na-mensyong pag-atake nitong si Longgi na walang aatake sa magkaparehong parties. Na ang sinasabing atake ay hindi raw malino para sa kanya kasi ang pag-heal sa isang tao, kunwari may i-heal sila sa grupo ng 5th Prince ay makukonsidera pa raw yung atake o Nen attack kasi considered namang Nen attack ang pag-heal. Nasabi naman ni Longgi na kung ganon ay ang kanyang ability ay considered din daw palang atake na i-determine lang naman daw nila ang nakalagay sa kontra kung may makita lang daw silang isang masamang aksyon dito sa side ni na Kurapika na aapekto raw sa kanila. So hanggat sa walang gagawing masama si na Kurapika dito sa 5th Prince Tobepa o sa mga guards ito ay di naman daw magte-take effect yung kanyang ability na Forced Zetsu at hindi naman daw wawalain ng Prinsipe Tobepa ang bisa ng kontrata kung mula lang ito sa one-sided reason. Kaya paliwanag pa ni Longgi na may additional lang daw siyang idadagdag dito sa kontrata na terms na dapat ay mahanap daw ni na Kurapika ang anak ni Beyond
Beyond na prinsipe ng Kakin bago pa raw mag-withdraw sa succession contest ang 5th Prince Tubepa, or should I say mamatay mga kaibigan. At also dapat na mahanap din daw nila ang anak ni Beyond na isang prinsipe bago pa rin daw umabot sa punto na 2 prinsipe na lang daw ang matitira sa succession contest na ito. Pero kung sakali raw na wala raw pala talagang anak si Beyond sa mga prinsipeng yan, ang kondisyon ng kanyang ability ay mamimit naman daw in favor kina Kurapika, na kung saan ay mabibigyan naman daw si Kurapika ng sinasabi niyang reward. At ang kanyang idinagdag na terms sa kontrata ay mag-e-expire naman daw kung ikakansila na raw ng Prinsipe Tubepa ang kasunduan. Pero kung sakaling mangyari daw yan at willing pa rin daw ni Kurapika na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga patungkol kay Beyond Netero, ay pinapangako raw niya na gagawa pa raw siya ng isang panibagong kontrata na silang dalawa na lang mga kaibigan ang magpo-form ng treaty. At may kapareho rin daw itong epekto sa sinagawa nila ngayong kontrata. At patungkol naman daw sa reward na nabanggit niya, ang reward daw ay mabibigyan daw si Kurapika ng one-time use na paggamit ng kanyang ability, which is ang Moonlight Act. Matapos masabi yan ni Longgi, ay sa isipan naman ni Kurapika na hindi na raw masama, na limitado raw ang kondisyon at nagdedepende raw ito sa isang tao. Pero ang consequences daw na forced Zetsu ay mas madali lang daw maa-apply o e-epekto sa kanya kaysa sa risk ng paggamit ng kanyang sariling ability. At ayon sa kanya na hindi raw gumalaw ang kanyang dowsing chain, kaya ay malaki ang tsansa na hindi raw talaga nagsisinungaling itong si Longgi. Kaya dito na tinapos ni Longgi ang kanyang pagpapaliwanag na sabing, gusto kong magdesisyon ka na kung maririnig mo na ngayon ang huli kong sasabihin. Na sa ngayon, ang tunay raw niya na plano ay kung sakali raw talagang may anak si Beyond dito sa mga prinsipe, ay ang kanyang gagawin ay papatayin raw niya talaga ang prinsipeng yan. At siya raw mismo ang papatay niyan. Mga salitang nagpagulat naman sa lahat dito sa loob mga kaibigan, na sabi pa ni Longgi na kung sinabi lang daw sa kanyang ama noon ang lahat ng ito, na kahit ang kanyang papel ay parehas lang din daw basta't sinabi lang ng kanyang ama, ay hindi raw talaga siya aabot sa puntong ito o hahantong sa desisyon na ito. Na habang nagsasalita dyan si Longgi ay di talaga gumalaw ang dowsing chain ni Kurapika mga kaibigan, which means ay sincere talaga si Longgi dito. Maya-maya pa'y dahan-dahan ang binuksan ng pinto at ang lahat ay naghihintay na sa paglabas ni Longgi. Na nang nakalabas na ito ay may kita na lumabas na kuno itong aura ni Longgi mga kaibigan, na upang kapani-paniwala na nagsasagawa rin sila ng water divination sa loob. Na habang nakatingin sa kanila si Furikov ay ayon naman sa isipan ni Furikov na wala naman dong ebidensya na may nangyaring labanan talaga o may ginawang pag-atake si Longgi o si Kurapika sa bawat isa sa kanila. Na ang kanilang aura ay wala naman daw talagang significant changes. So nagkaroon nga raw pala sila talaga ng negosasyon sa loob, na wala ba raw talagang nangyari doon, pero wala naman daw siyang nakikitang unnatural sa paglabas nila. Pero umiyak ba raw galing itong si Longgi, na ano ba raw talaga ang nangyari sa loob, na may nararamdaman naman daw siyang maliit na pagbabago sa aura ni Kurapika, pero napakaliit lang daw talaga nito na hindi niya madidetermine kung si Kurapika lang ba raw ang nagpaiba nito o dahil daw ito sa atake ni Longgi. Na kung galing daw yan sa atake ni Longgi ay maaaring ang ability ni Longgi ay isang uri raw ng long range attack na may kaakibat din daw na maraming kondisyon, o baka isang uri ng atake na napakalakas daw talaga na nagbibigay daw ng sobrang lakas na epekto under a certain condition. Pero di niya raw talaga napapaliit ang mga possibilities base lamang sa kanya nakikita. Kasi kung may mga kondisyon ng ability na yan ni Longgi ay mahirap din daw tuparin ang kondisyon, lalo na dahil sa hindi lang si Kurapika ang nasa loob kundi pati na si Bill. Plus kung ganun daw na may ganyang ability pala si Longgi ay posibleng nagkamali daw pala siya sa kanyang pag-aakala na ang pumatay o ang may-ari sa ahas na yon ay si Longgi. Na ano ba raw talaga ang nangyari sa loob, na nakipag-negotiate lang ba raw itong si Longgi sa pamagitan lamang ng pag-iyak, na wala raw talaga siyang sapat na ebidensya sa lahat ng to, na di nga raw niya alam kung ipupursa ba raw niya talaga ang kanyang investigasyon na ito, na either way ay grabe sadyang pinapahirapan daw talaga siya dito ng mga taong to. Kaya nagsalita naman si Kurapika na wikang pasensya na raw na pinahintay niya ang lahat, na nagdi-discuss lang daw sila sa isang kasunduan sa Prinsipe Tubepa. In short ay naniniwala raw sila na sang-ayon sila sa agreement, pero ang nangyari ay hindi raw sila nagkaroon ng agreement pagdating naman sa ilang mga detalye ng treaty. At iba rin daw ang kanilang opinion patungkol sa pagbabahagi raw ng mga detalye ng kanilang kasunduan dito sa kanila. Kaya sinabihan na ni Kurapika si Temptory na ikaw na ang huli, na pag-usapan na lang natin ang mga bagay na ito mamaya, na kailangan na raw nitong pumasok. Nasa isipan naman ni Furikov na oo nga pala, ang lahat ng to ay isang act lamang para mapabalanse ang interest ng 3rd at 4th Prince. Na ayon din daw sa kanya na pwede niya rin daw sabihan itong si Temptory sa loob patungkol sa katotohanan na nangyari sa kanila ni Longgi. Nadadapa ni Furikov na parang gumagana raw talaga ang pagtuturo talaga ni Kurapika ng Nen sa loob ng isang silid na di sila nakakakita. Na pwede naman daw niyang i-expose talaga ang possibility na maaaring may masamang pinaggagawa itong si Kurapika sa loob at mag-demand ng suspension sa Nen
assassin class na ito. O di kaya mag-demand daw siya na dapat na i-disclose daw ni Kurapika ang lahat ng impormasyon dito sa kanila. Pero may maliit lang daw kasi siyang hawak-hawak ng mga ebidensya kaya di niya raw mapapapunta sina Kurapika sa korte kung mangyari man yan. Bakay kung gagawin niya lang ito ay mas lalo pang lalakas daw ang alyansa ni na Kurapika sa iba. Kaya sinabihan naman ni Furikov si Bobby Mayna na iniisip niya na raw tuloy na mas mabuti pero siguro mag-request na lang daw sila na iibahin na lang daw ang kanilang assignment at di na raw dito. Na ano raw kaya sa tingin nitong si Bobby Mayna? In which ay hindi naman sumagot si Bobby Mayna mga kaibigan at nakakapagtataka ito. Kaya nagtaka rito si Furikov at tinanong niya ito na may problema ba? In which ay tahimik lang dito si Bobby Mayna na nakatingin kina Kurapika. Nasagot naman ni Furikov na wala. Matapos ang eksenang yan ay dito na sa isang selda may kita naman si Beyond Netero na nakaposas at nakakulong hawak-hawak ang isang libro. Tinanong naman niya dito si Kansai na pwede ba siyang mag-request ng isa pang libro. Nasagot naman ni Kansai na ha, wala nang iba pang libro dito, basahin mo na lang yan ulit o di kaya magsulat ka na lang ng sarili mong nobela dyan. Nasagot naman ni Beyond na magandang idea raw yan. Then bigyan mo ako ng papel at pen. Nasagot naman ni Kansai na hindi, for security reasons daw, na may balbas naman daw at dugo itong si Beyond na pwede nitong gamiting pansulat. Kaya sagot naman ni Beyond na security reasons na kung gugustuhin ko lang ay pwede kitang pabagsakin at saktan gamit itong librong to. Na tugon naman ni Kansai na oo, nakakatakot naman na may iba ka pa bang request? Pabirong sabi nitong si Kansai. Na sinabihan din niya si Beyond na wag kang mag-hold back na libre naman daw ang pagtatanong. Kaya sabi naman ni Beyond ha, nakakatawa ka. Well, may isang tao raw siyang gustong makausap at pwede ba raw siyang bigyan ng arranged meeting nitong si Kansai para makausap niya ang taong yan. Sabay makikita dito mga kaibigan na ito na ang ika-10th day ng paglalayag Martes alas 2 ng hapon. So grabe ang tindi ng revelasyon ng chapter na ito mga kaibigan. Kaya ano kaya ang susunod mangyari at sino nga ba talaga ang gustong kausapin nitong si Beyond mga kaibigan na magpapa-arrange meeting siya? Well, malalaman natin ang susunod na kaganapan sa susunod na video mga kaibigan kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, can get a like, comment, subscribe, and follow rin sa bagong FB page natin for more updates and videos na kagaya nito. Maraming salamat and see you guys again on my next video.